Ito na, after ng ano ni BBM na yan, nung kanyang speech na yan sa mga kooperatiba, ito yung ginawa ng NFA. Halos kalahating porsyento na ng magsasaka ngayon sa probinsya ng Tarlac ang umaani na ng palay. Sa 17 munisipalidad at isang syudad, 7 bayan rito ang nakapagbenta na sa national food. Kalahating porsyento na ng magsasaka ngayon sa probinsya ng Tarlac ang umaani na ng palay. Sa 17 munisipalidad at isang syudad, 7 bayan rito ang nakapagbenta na sa National Food Authority. Karamihan ay sa western portion ng Tarlac sa bayan ng San Jose at Camili. 17 hanggang 19 pesos ang benta sa sariwa, habang 21 pesos sa tuyo. Ayon kay Charles Alingon, NFA Branch Manager ng Tarlac, naging advantage ngayon sa NFA ay pinupuntahan na nila ang mga magsasaka sa mga sakahan para bumili ng inaning palay. Malaking tulong din anyang ginagawa ng individual farmers at mga farmers cooperative na nagbebenta sa NFA ng palay. Yan, O yan, nakita ninyo, hindi ba? Ang NFA kumilos na. For some time, naging tamad sila. Bigla silang tinanong nung nagkaroon ng shortage sa palay, nagkabagyo. Sabi, mag-ilan pa yung ano natin, buffer stock natin. Pang ano na lang, buffer stock natin pang 2 araw lang, Diyos ko po. Yun ang naging problema kasi nga pagka mahina nga ang leadership, nagiging tamad lahat. Ngayon, nakikita nila si PBBM kumikilos na. Napansin nyo ba? Nalaman na siya ng mga balita, napansin nyo na kung saan siya nagpupunta, talagang nakita mo na naapektuhan siya doon sa pagbaba ng kanyang survey. Yun yung totoong Marcos. Yun yung totoong Marcos na somewhat gusto nating manalo over Leni Robredo. O ngayon, tingnan mo, yung mga ahensya ng gobyerno niya bukod sa Bucor, bukod sa ibang mga ahensya ng gobyerno, nakikita mo ngayon, kumikilos na. Ayan na ang NFA. May panukala pa nga yung mga senador na i-abolish na yan. Tingnan mo, as early as now, namimili na sila, nagbabuffer stock na sila. Kumikilos na sila kasi nakikita na nila yung presidente na, kumikilos na si presidente, hindi na nagpapahinga. O kaya go na rin tayo, kilos na rin tayo, ganyan. Kaya ipanawagan natin mga boss na maging masipag si PBBM, maging mas masipag pa kaysa sa pinakamasipag na ginawa niya sa buong buhay niya para lahat ng mga nakapalibot sa kanya mahiya at magsipag din. O di ba? Ganun lang. Isang Italian, isang daan. Ang isang daan na yun, dinala ko sa ko para yung hiniram kong ginamit, pagbayad ko na. Kasi mas maganda, sir. Pero dun sa co-op yung pag-gigit sa hindi. Ilang magsasaka, gustong-gusto namin mabenta yung mga ani namin sa kooperatiba. Tapos si kooperatiba naman nagbebenta kay NFA para mas madaming matulungan na mga mahihirap. At saka hindi lang sa mga mahihirap, lalo na sa magsasaka. Ang problema naman ng ilang mga Kita mo, tinan mo ang maganda no, pag may kooperatiba. Ngayon yung kooperatiba, saan sila nagbibigay? Kasi nga inaalagaan ng kooperatiba ng gobyerno, binibigyan sila ng mga programa, ng mga kagamitan. So ngayon yung kooperatiba nagbebenta hindi sa mga traders, hindi sa mga hoarders. Saan sila magbebenta? Sa NFA. Kapag nakabili ng mga murang palay ang NFA, pagka inilabas ng NFA yan sa merkado, mababang presyo ng bigas, ang sarap magka-diabetes. Hindi ba? Sabi ko sa inyo, mayroon ding magandang naidudulot. Kaya medyo tayo, kapit lang, may magandang mga nangyayari. Paunti-unti, gigisingin natin sila. Kaya nga na tayo bumabatikos para sila magising. Kaya pag may ginagawa silang maganda, papakita natin sa kanila, na-appreciate din natin. Ngayon, hindi nila sasabihin na ang mga banateros, puro galit lang yan. Galit lang sa gobyerno, yung mga obstructionist yan. Sasabihin nila na hindi. Ayan nire-report natin na pag may maganda, nire-report din namin. Kailangan lang talaga, consistency is the key. Ganyan. magsasaka dito sa probinsya ng Tarlac, kakaunti lang yung kanilang mga inaani ng mga palay dahil na rin sa kakulangan ng supply ng tubig na nanggagaling sa irigasyon. Kulang po sa 1 hectare. May na kasi sa tubig. Bakit na? Kasi wala pong patubig to. Baga sa ulan lang yung kaya nung tubos nga sa 80 sana, 80 ka ba? Hanggang 70. Kung wala nang kulang sa 50, 46 lang. Ano nga sa tubig?
Bago naman matapos ang anihan na hanggang Nobyembre ay inaasahan ng NFA na makalikom sila ng nasa 80,000 sako ng palay para sa kapupunan ng buffer stocks ng NFA. Tiwala ang NFA sa Tarlac na maabot nila ang target, lalo pat may dagdag sa incentives na 1 pesos ang provincial government ng Tarlac at 2 pesos sa Moncada at Capas sa ilalim ng Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units o FALGU. Meron po kaming mga peak procurement ngayon sa western part ng Tarlac na possible pa makakuha tayo ng mga hanggat 70,000 kaban para sa ating buffer stock. Dahil na rin po sa tulong ng ating Pangulo na binigyan po ng additional na 4 pesos na buffer stock incentive at yung mga lokal nating mga officials na nagbigay din ng palgo na pandagdag. Samantala, sa Central Luzon, nangungunang NFA Tarlac sa pinakamaraming nabiling palay ngayon sa magsasaka. Sinundan ito ng Nueva Ecija na may 6,900 kaban at Bulacan na may 4,000 bags ng stock na palay. O, di ba? Palakpakan. Kita nyo, yung mga NFA sa iba't ibang mga regions. Ayan na, kumikilos na sila. Maganda to para sa bayan mga bossing. Pagkain to, mabibili natin to ng mas mura. Diyos ang aming sandigan. O, di ba? Ganyan dapat. Lagi kong sasabihin sa inyo mga bossing na hindi po tayo bumabatikos just for the sake na maging bitter. At dahil kaya tayo binabansagan porket natalo lang yung kandidato ninyo. O, hindi tayo bumabatikos dahil natalo yung kandidato natin. Hindi tayo bumabatikos kasi wala lang, basta lang. Gumising ako ngayong umaga para bastikusin yung pamahalaan. Hindi ganun. Bumabatikos po tayo para magkaroon ng pagbabago. E paano magkakaroon ng pagbabago kung hindi natin i-report yung mga pagbabago? Ayan, kaya ganun lang. Dapat nga matuwa kayo. Hay, salamat Boss Dada. Maganda rin binalita mo. Lagi na lang binabalita mo puro pangit. At least maganda na. O, di ba?